May bulong-bulungan. Marcos at Tamba nag-aaway na. Hindi na maganda ang kanilang sa madaling salita, nagpapataasan ng ihi. Sinabi ni Atty. Taberna, nag-message daw doon sa GC siguro ito ng mga ng Congress. Kasi sino ba magpapa-impeach? Alam ka namang Senado. Alam ka naman ako. Wala na, di ba? Sino ba magpapa-impeach? Alam ka naman kayo, hindi yung Kamara. Ito sabi, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from real work of government. Wow, Nax real. Wala ka nga nagawa sa continuity pambira ko. But anyway, pinahihinto yung impeachment. At alam naman natin yan, nakahain na yan. Tinutulak na yan ng bata. Itamba na sila Castro, sinasabi pa yan ni Gadon, di ba? Pero pansinin mo, bakit siya nag-GC? Ba't nag-GC si Marcos? Maraming dahilan. Una, ito yung una. Itong unang posible. Itong dalawa, may girian na. Si Marcos at si Tamba. Kasi pwede mo namang sabihan, oy, Tamba, pahintuin mo na nga yung mga tao mo na yan. Ayaw ko ng impeachment. Tapos, bakit ka mag-GC? Di ba? May mga ganyan eh. Pwede mo namang diretsuhin eh. Ba't ipadadaan mo sa GC? Tama ba ako? Tama. Naku, may mga GC rin. Alam ko yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Pwede mo namang diretsuhin eh. Kung wala kayong pataasan ng ihi. To the very least. Baka nga may away na tong dalawang ito. Di ba? Kasi bakit mo i-GC? Ibig sabihin, binaypas mo si Tamba. Kahit presidente ka, syempre, hindi mo naman dapat i-bypass si Tamba. Dapat si Tamba pa rin na magsasabi doon sa mga tao niya. Siya yung paimbestiga eh. Gumagastos na nga dyan eh. Di ba? Kasi dyan na nga napupunta yung pera ng taong bayan. Ano bang ginagawa nitong mga Quadcom kung hindi araw-araw? Puro imbestiga sa Duterte, imbestiga kay PRRD, imbestiga sa DepEd, imbestiga kay BP Sara, imbestiga. No, saan na napupunta oras nila? Sa imbestigasyon. Di ba? Obviously, meron silang gusto mangyari kay BP Sara. Binaypas nito. Kaya yan posibleng may awayan. Pangalawang possibilities dito. Pangalawa, hindi siya sinusunod ni Tamba. May sungay din. May sungay din ng animal. Kung hindi siya, animal talaga, kung ang naglagay sa'yo, yung presidente, pinsan mo, hindi ka naman, ano bang credentials niyan si Tamba para maging speaker? Wala, di ba? Kaya lang naman nandiyan niya kasi sip-sip kay Marcos, pinsan ni Marcos eh. Real talk po. So, anong dyan? Hindi siya sinusunod ni Tamba, di animal nga. Kung hindi niya sinusunod, di ba yung naglagay? So, hindi siya sinusunod, so dumiretso siya sa tao. Tigas ng ulo mo eh. Sinabi ko ng stop na yan, hindi ka umi-stop. Diretso na ako sa tao mo. Doon na ako mag-group chat. Di ba? So, it's either matigas ang ulo ni Tamba or weak talaga to si Marcos. Or parehas. Kaya hindi siya sinusunod ni Tamba. Totoong weak siya. At kaya naman, hindi sumusunod si Tamba, ito yung talaga matigas ang ulo kasi dati pa yan eh. Di ba? May nagkukwento nga sa akin, hindi ko alam kasi hindi pa ata ako buhay nun. Ang problema din daw ng tatay na Marcos yung Romualdez din. Kwento lang sa akin yan, hindi ko po alam ha. Hindi ko na inabot yan. Pero parang ganito rin eh. History repeating itself kung totoo yung kinuwento sa akin. Di ba? Gate pa ng Pangulo na makakagambala lamang ito sa tunay na... At ito pa ang pangatlo. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ang posibilidad. Bakit to nag-message pang ganyan? Hangarin ng gobyerno na pagpapabuti ng kalagayan ng lahat ng Pilipino. Sina Senate President Francis Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ay parehong dumalo sa Economic Managers Meeting sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ilang kongresista naman ang nagsabi na wala pa silang natatanggap na utos mula sa Pangulo. Wala pa. Tingnan mo ha, itong Quadcom. Mga lagi sagot nila, wala pa. Hindi pa, namin, kasi pwede naman, hindi, walang impeachment, tapos. Wala pa, hindi pa. So, ibig sabihin, talagang pinaplano nito, kaya wag niyong i-deny na, Quadcom naman, niloloko niyo ba kami? Presidente na nga yung nag-message sa inyo eh. So, ibig mong sabihin, sinungaling yung presidente? Sa tingin niyo, sino sinungaling dito sa dalawang ito? Etong Quadcom? O yung presidente? Huwag na nga daw i-impeach tapos sasabihin nyo wala kayong natatanggap. May sinungaling sa inyo. Ginagago nyo ba ang presidente?
Gago. Sir, may direktiba po ba sa inyo sa issue ng impeachment? Ha? No. Wala pa so far. Oh, may direktiba sa inyo ng impeachment? Wala pa. Wala pa so far. Meron yan. Kaya lang, wala pa. Ang tanong lang dito, sino ba sinungaling? Eto, mamang ito, o si Presidente. Pinahihinto na nga eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. Wala. Kahit sa... Wala pa. Puro sila, wala pa. Hoy! Eto, tanong lang, huwag kayong magagalit ha, kasi yung huling nagtanong taga-SM Minay, taga-SM Minay pa man din ako, kinulong nyo, kinontempt nyo. Tanong lang, baka nagpapataas lang kayo ng presyo. Pagka tumaas na yung presyo ng proyekto, tanong lang po yan, nagtatanong ha, hindi ko kayo pinagbibintangan. Baka pag, saka nyo ihain yung impeachment, depende sa, depende saan? Depende sa apathy. Apathy. Ba't napunta sa apathy? Ewan ko itong mga ito. Ang gugulo nitong mga congressman natin. Sinong congressman? Hindi ko alam to sa iba. So sinasabi mo, sinungaling si Marcos. Oh, hindi ko daw alam sa iba, pero sa akin wala pa. Sinungaling si Marcos, ganon. Pero kayo, wala. Una nang inihayag ni dating Senator Ay, wag mo Antonio natin pansinin Trillanes to. IV Walang kwenta na handa yan. ng ihain ng impeachment complaint laban kay Ito masasabi ko ha. Pangatlong dahilan. Mas gusto kong background si BP Sara, ayokong background yung sundalong kanina yun eh. Alam mo, itong sundalong kanina ito, tsaka yung tropa niyang dilaw. Dilawang tae na yan. Sorry, pasensya na doon sa makakain. Inodoro na kasi yan. So, sausaw lang yan ng sausaw. Speaking of sausaw, ito yung isang dahilan, ha? Simulan na natin yung sausaw. Kasi, speaking of dilaw, okay? Ang dilaw kasi, kahit mga bashers, makinig kayo dito, ha? Alam kong mapapao kayo dito, pero masakit to, pero ito, totoo. Laos na kasi ang dilaw. Aminin na natin. Ang talagang relevant ngayon ay Duterte Marcos. Aminin na natin. So, ang dilaw, wala yan. Kaya nga ang dilaw, kumakampi kay Marcos para magiba yung malakas. Because they know, pag nawala ang Duterte, kaya nilang tibagin ng Marcos. Remember this. Lumakas lang naman ng Marcos because of BP Sara, nagkaroon na ng fracture. Diba? Nagkahiwalay na. At tinalo pa nga ni Lenny, eto si Marcos. Posible, kung si Sara ay tumuloy pagka-presidente at si Marcos ay nag-vice president ulit, ay nag-president, baka mas mataas ulit ang boto ni Lenny kay Marcos. That's reality. But for now, ang malakas kasi ngayon, Duterte Marcos, kasi sila yung incumbent, sila yung nakaupo. So naitsapuera itong dilawang inodoro. Kaya nga, kinakampihan nila yung Marcos, kinakain nila yung suka nila, yung sinuka nilang mga Marcos, kinakain nila ngayon kung gaano sila kadiri. Dahil hindi nila matibag ang Duterte. Pag natibag ang Duterte, saglit lang yan ng Marcos. Baligtad yan, hindi nila kakayanin ng dilaw. At alam nila yan. At alam ni Marcos yan. Kaya nga siguro posible na hindi pinatuloy ni Marcos ang impeachment dahil kakampi niya ang dilaw ngayon. Sa ngayon, lumalabas na parang hero ng dilaw si Marcos. So magkakampi sila. Hindi siya ginagalaw ng dilaw ngayon. Pero kung sukali man, ma-impeach si BP Sara at nag-aklas ang taong bayan na galit, hindi na kailangan ng dilaw si Marcos. Manunood na lang yan sa sideline. For the meantime, hindi kakayanin ni Marcos ang sigaw ng buong Pilipinas dahil maraming nagmamahal sa Duterte. Naiintindihan nyo? Mahihirapan ngayon to si Marcos. Nagets nyo? So maiitsapuera siya. Baka mamaya umuwi na naman ng Hawaii yan. Nagigets? May balita pa na may saka na, sa ibang topic yan. Kailangan nilang nasa pwesto ngayon. Ang possible niyan, maiitsapuera. Mauupo ang Duterte, hindi na kailangan ng dilaw si Marcos dahil wala na siya sa pwesto. Wala namang power yan si Marcos. He is weak. We know that. Tamba is only strong right now because of Marcos. Without Marcos, Tamba is nobody. Wala namang mandatong malaki yan. Wala namang boto. Ayaw nga ng taong bayan dyan eh. So itsapuera na rin yung Tamba na yan. Dilaw ngayon. Sila ngayon. Yun yung possibility. Meron pang isa. Meron pa isa. Mamaya sasabihin ko ano sa tingin ko yung totoong dahilan.
VP Sara. Kinumpirma naman sa press briefing sa Malacanang ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Maria Cristina Roque na bagaman kasama sa meeting ng economic managers ang dalawang leader ng Kongreso ay hindi naman natalakay ang nangyayaring political bickering sa bansa. Baka hindi natalaka yung political bickering sa bansa kasi baka mamaya loyalty check lang yan. O, ano, Cheese, ikaw ba magpapatuloy ng pagiging waiter mo sa Next asawa ko? possible na Akin ka pa ba? Dahilan bakit nag-message Sabi na siguro ganun si Marcos. Yes, boss! Posible O, sige, na Cheese. kinakita Nakikita na na nila nila yung sigaw ng taong ka na bayan. lang. No? Ganun, Inaawat posibleng nila. ganun eh. Loyalty check. Dahil Diba? malilintikan na sila pare-parehas. Nag-i-strategize na lang yan na